Welcome to another video. So for this is the PLDT ZTE 670L na modem. So as you can see, working po yung connection natin. Yung phone naka-steady, yung internet blinking, LAN 1 kasi meron ako naka-connect. Tapos phone, tapos W Wi-Fi. So WLAN. So ituturo ko sa inyo yung kasi minsan kung nakikita natin dito sa phone, once na yon natin yung Wi-Fi, band steering. So, yun, disconnected Wi-Fi. Meron siyang, ito yung Wi-Fi ko sa PLDT. Disconnected fiber 2.4 tsaka 5 GHz. So, yung objective sa video na to is paano natin i-enable yung band steering dito sa PLDT ZTE 670 para yung dalawang Wi-Fi na 2.4 tsaka 5 GHz mapag-isa na lang natin. Kasi hindi mo na kailangan mag-select ng band. So, enable natin yung band steering para kung malapit ka sa modem, mas mabilis yung data mo. Kasi pag 5 GHz, malapit ka sa modem, tapos 2.4 lang na band. Less than 100 Mbps lang yung nakukuha nyo. Kaya, importante mag-connect ka dito sa 5 GHz para ma-maximize mo yung 200 Mbps up or mga 400, 500 up to 1 gig yung 5 GHz. Kasi kung 2.4 ka lang, meron kasi siyang limitation sa technology na 100 Mbps lang yung nako-connect. Kaya for this video, i-configure natin yung band steering. Okay? So, as you can see, disconnected fiber, ano yan? Dalawa yan. Merong 2.4 tsaka ito 5 GHz. Okay? So, punta tayo sa modem configuration. Okay. So, dito na tayo sa PC natin na nakakonect sa LAN cable dun sa modem. So, dito sa web browser, punta lang tayo ng 192.168.1.1 1.1. Tapos, para yung super PLDT admin login. Capital PLDT, tapos admin, tapos login. Yan. So, make sure naka PLDT admin login ha. Tapos, punta ka sa admin PLDT na username. Mas powerful kasi ito. So, click mo lang yung login. Tapos, dito ka sa local network. Pagdating sa local network, WLAN. Tapos, dito sa WLAN, naka-on kasi. Kung titingnan nyo dito, sa global, sa baba, ito yung, ano natin, 2.4. So, disconnected fiber 2.4. So, paano enable yung band steering? Dito, WLAN advanced. Dito sa my right. So, click nyo lang yan. So, pag in-enable nyo yan, lagay ko yung disconnected fiber. Disconnected fiber. Tapos, BS para sa band steering. Or, ano. Tapos, make sure not to type yung password nyo dito. So, password will be Marshax123. So, make sure na makita nyo yung password. I-type nyo ulit bago maano. So, yun. Ito does not meet the specification. Kailangan nyo ng characters. So, yan. Asterisk, asterisk. So, pag-click ng apply, so make sure na tandaan nyo yung password ha. Tapos, yung disconnected fiber. Ito sa dulo. Kasi kanina, BS. Ito yung pangalan ng Wi-Fi. Band steering disconnected fiber. So, apply.
So, once na-apply, yan, make sure na data has been stored. Tapos, mache-check nyo yan. Pag nakakonect kayo sa Wi-Fi, nagko-configure, madi-disconnect kayo niyan. Kasi ito na yung bagong pangalan niya. Tsaka ito na yung bagong password. Make sure na tandaan. So, check natin. Okay, so andito na ako malapit sa modem. So, when I turn on the Wi-Fi, so yun, naka-band steering na. Naka-enable na yung band steering. So, as you can see, input natin yung password natin na bago, in which one, two, three. So, yun, kanina, Elmer Shocks, 1, 2, 3. Save. So, yun, naka-connect na siya. So, as you can see po, ayun, meron na siyang 2.4 and 5 GHz sa gilid, kung papansin nyo. So, yan yung indication na siya, band steering. So, naka-enable na yung band steering natin. So, let's try a speed test. Gaano kabilis? Ito, speed test. So, yun. Ka-climb. Lagpas na siya ng 100 Mbps. So, 150 Mbps. Pero, naka-subscribe talaga ako ngayon sa 200 Mbps na fiber. So, yun. Currently, maabot sa 30 Mbps. 130. So, show more. Dito tayo nakita yung public IP mo. Tapos, yung, medyo mabagal yung PLDT ngayon, Yung server daw nasa Manila, Cebu. So, yun, 130 Mbps. So, let's try again. Ano yung speed na makukuha? So, yun, hanggang 150 lang Mbps. Pero, for non-peak hours, guys, umabot siya ng around 200 to 300 Mbps. So, ganun lang pag-enable yung band steering. Okay? So, yun. At least, nakatulong sa video na to. Huwag kalimutan mag-share na video na to kung nakatulong sa inyo. Subscribe. Tapos, yun. Sa video kung makikita nyo, meron rin akong parang power bank sa modem ko. Kasi itong power bank, nakakatulong rin yan na kung mag-brand out, hindi mamamatay agad yung modem or mag-fluctuate yung electricity nyo, hindi na mamatay yung modem. Kaya gumagamit ako ng power bank sa modem. Simple lang yan. 12 volts yung output niya. Sinasaksak sa modem. Tapos yung modem adapter dito ko na dinalagay. Yan ko na finifeed. So nagcha-charge siya habang okay yung kurente. Kung mamatay yung kurente, buhay pa rin yung modem ko. Regardless. So yun. Ganun lang, simple na mga gadgets para sa mga PLDT. So, gumagawa rin ako ng mga PLDT content. Kung meron kayong mga tanong dyan, pa-comment lang sa baba. Okay? The best. Alright, see you around.